Welcome, listeners and watchers ulit sa ating Kwentong Blue Shirt Podcast. Yan. So, I'm Lindsay ulit. Nandito po ulit tayo kasama sina Krishna, Hazel, and Denise. Yan. So, last episode, tinakal natin yung mga common misconceptions about kay Blue Shirt. And hopefully, naging clear na sa ating lahat kung sino ba kami. Yan. So, you can watch and listen yung full episode sa aming YouTube and Spotify. And so, ngayon naman ay episode 2 natin. So, we'll talk about resume tips and where to find jobs. So, ganda ng title natin today. Ang title natin ay Step by the Step, Resume Tips and Job Hunting Hacks para bigla kang sumakses. Yan. So, watch and listen until the end dahil sasuccess ka talaga dito. Yan. So, nag-post ulit kami ng discussion sa ating Facebook page and sa mga job seeker community natin. So, marami tayong naghalap ng mga responses. Yan. So, yung pinost natin is, ano yung pinaka hindi mo malilimutang eksena nung mag-apply ka ng trabaho. So, yun. Again, we got a lot of responses, and also from the Blue Shirt team, we will share our personal experiences. Yan. So, bibigay kami ng tips, of course, kung paano ba maiwasan yung next time kung may mga experiences tayo na hindi ganun kaganda. Yan. And before we read po yung mga responses natin, disclaimer po, Blue Shirt PH ay hindi isang agency o manpower. Yan. Kami ay isang mobile app na direct ang nagkakonekta sa mga blue-collar and skilled workers. Sa mga employers na naghahanap ng manggagawa. Okay, so let's start reading na po yung mga responses. So, grabe ang dami compared nung first discussion natin. And so, marami tayong nakakalap ng mga responses from experiences habang naghahanap ng work and during nung may mga contact na sila sa employer. So sobrang dami. So first, let's read yung mga nag-comment sa FB page natin. Okay, so from Yuri, sino kaya i-fetch? Sabi ni Yuri ay, as a fresh grad before and first time job seeker, hindi ka talaga kung anong gagawin. Buti may mga tutorials kami. Yan, so maganda yun. Research. Mula naman kay Christian, humihingi pa ako ng mga tips sa mga katropa ko bago mag-apply at nag-search sa mahiwagang Google. Ayan. Nice. Yung magandang flatter plate. Behavior. Na mag-search sa Google. Ayan. And mula naman kay Cherry, ay mag-sister company yung ina-applyan at na-inquiryan kong trabaho. Nalaman ko na lang nung employed na ako, na-associated para sila. So, may mga company na may mga sister company. Mga witty na ta. Kapatid pala sila. May father company rin. Hindi na sinipot yung isa, tapos na-employ siya sa sister ka. Mag-away ng mga sister. Tawad. Nag-unsister lang pa sa sister. Nice. Okay, so ano ba yung mga iba nating responses, Madam Chris na? So, ito, merong mga nag-alay-lakad na mga applicants. Isa na rito yung ka-blue shirt natin si Renod. Naglalakad, walang pamasahe. Pero may baon ako kamote ka. Very wise yung mga ganyan na lalo na nakakaubos ng energy. Bukod sa nakakaubos ng pera yung pag-apply, nakakaubos na syempre ng energy, lalo na kung maglalakad pa tayo at maghanap ng trabaho. Pero sa Blue Shirt, kaya na natin mag-apply kahit hindi tayo naglalakad at hindi tayo mawalan ng pamasahe, di ba? So dito naman, kay J. Boom, nang maglakad sa mahanap ng trabaho. So since sila ni Renod, naglakad sila para lang makahanap ng trabaho. Pero sa Blue Shirt, di ba, pindot-pindot ka lang makakahanap. Kahit nakahiga ka pa, pwede kang makakabay. Pa-load ka lang. Yun na lang. Free to download naman sa Google Play Store. Si Darwin,
lakad malalalim pala siya. Malupit. Pero may kilala akong Darwin. Ano kaya? Sino kaya yun? Baka si Darwin naka 10K steps din. Dapat pala pag nag-apply ka ng work, may dala ka Oo. smartwatch. Istrava nyo yan. Si anonymous participant, ninakawan naman siya. Ano? So, ingat-ingat po tayo, no? Lalo na kapag minsan, kahit sa bullshit ka mag-apply, ang interview natin is face-to-face. So, kailangan talaga doble ingat tayo sa mga belongings natin. At syempre sa mga sarili natin, kailangan mag-watch out. Lalo na marami ding talagang kailangan ng pera ngayon, no? So, dito naman kay Sunlim, yung kakamadali, baligtad pa ang damit at bukas pa ang zipper. Wow. Baka magkaroon po tayo ng bad record kay employer niyan, no? Kaya siguraduhin po natin na presentable tayo at pinaghandaan natin a day before yung mga kailangan nating suot or yung bihis natin, yung gagawin nating make-up look, di ba? Partner, no? Yung may mga ganun pa para talaga mabango tayo sa paningin ng mga ina-apply natin. So, depende naman yan sa ina-applyan ninyo. Para magising ng maaga. Yeah. Mas prepared is mas okay para less ka ba rin. Okay, Rhea. Nag-apply ako ng trabaho, tas hinihingan ako ng fee para daw mapabilis ang paghanap ng trabaho para sa akin. Kaya sagot ko, kaya nga po ako naghahanap ng trabaho para magkapera. Tama Tama din. Tamang behavior din yan daw, partner, na maging upfront tayo sa mga scammers. So, hindi ba parang talagang scammer behavior yung di ba hindi naman talaga kasi napapalitan ng pera yung pagpapabilis ng application mo, di ba? It's a process, so hindi siya nadadaan sa pera. Kaya maniniwala sa mga tama ko. So, Kika Blue naman tayong Hazel sa mga comments. Responses. Ito naman, mga during interview or may contact na sa company. So, tignan naman natin si paring Justin. Sabi niya, dami kinuha mga documents. Pabalik-balik! Ma-fit to work na. Nga? Na-expired na. Huy, sarap. Justin. Ganun naman talaga, diba? Kapag naka-ready na documents mo sana, Kuyang Justin. Para hindi na pabalik-balik. So usually, mga common documents, mga NBI, NBIR. So maging ready na lang po tayo. Mga para sa government benefits. So, bago ka mag-apply, dapat nakakuha ka na ng mga SSS, Ayun, makinig kayo kay Miss. Tapos kung may kailangan, i-renew na. Para hindi ma-expired na. Okay, susunod naman si Ange. Kapag Pinoy ang mag-i-interview, daming cheche bureche. Nakala mo sila magpapasahod. I mean, tama naman, hindi naman sila nagpapasahod. Pero parang dinidefend ko din. Pero work kasi yun ang mga nag-interview. Maraming kailangan. Lalo na kapag strict yung mga hinahanap nila sa may mga levels ng interview. may step by step Oo. yan. So, pag naman kayo magalit sa mga Pag naman sila sa kapyan. Yeah. Kasi karamihan din talaga ng mga nag-aawol na mga hire nila is dun din sa employer yung balik. Kaya pakaintindi na lang minsan yung mga nag-i-interview. Kailangan talaga nilang salain. next si Shagni. Sabi niya, yung pa-blue shirt. ang akin, kung ako ang pinauwi ng agency dahil graduate nga ako sa mababang paaralan sa San Isidro. Pero kinabukasan, pinaayos na lahat ng papers ko dahil kailangan nila ng tao sa bahay na ng marunong. Okay, so minsan talaga, mahirap maghanap ng trabahador, diba? Na qualified talaga. So, baka sa una,
super strict nila. Pero pagdating, after a while, marirealize rin ng mga interviewer ninyo, ng mga nag-e-employ na ay mas maraming tao if matanggal yung qualification na to. Pero qualified pa rin naman na gawin yung trabaho. So again, patawarin mo naman yung mga HR. Pero may mga discrimination din talaga sa HR. Ayun yung practice. sistema ng sa Pilipinas na hindi maganda na binabase nila sa tawag dito, educational background instead na sa qualifications. Pero may mga practice din na ang palusot nila, gusto nilang itest yung character na parang try nga natin to i-reject, tignan natin kung may mga ganun na mga practices din. Kaya ayun, sana alam nyo yung mga back-to-back stories ng employee-employer. Ay, next. Sabi ni Jonas, final exam. Ahaha. Ay, totoo naman. Kasi may mga ibang interview na may exam talaga. So, para to i-test yung competency sa isang subject, siguro sa math, hindi ko alam. Hindi ko pa na-experience na may exam pero just be ready na lang kung alam mo yung pinapasukan mo. May mga exam, sure naman ako na may mga review yan somewhere sa internet. Pero pag psychological exam, Huwag niyo practice. Wag niyo pa. Huwag niyo review. Kung lahat tayo, magkakaparehas na baliw. Okay, next si Roy. Nabubulol daw siya. Same. Nabubulol. Same ata tayo, Roy. So, pagdating naman doon, just be calm para hindi kayo mabulol. Tao rin naman sila. You'll understand, pero syempre, you need to be confident. So, kung anong words lang alam mo, yun lang sabihin mo, huwag kang Kung gamitin yung mga jargon. Baka di mo pala gets yung ibig sabihin. Basta be yourself. Okay. Next, si Emily. Kung tatanungin ka ng, ano ang pwede mong maiambag sa company natin? hindi ko pa nag-start may ambag. May ambagan na. Siyempre, sweet talk mo naman si company. May mga sagot dyan sa internet. Mahalaga itong tanong na to kasi syempre i-hire ka ng company Parang gusto nilang malaman syempre ano yung magiging contribution mo para mag-grow yung company. So, mahalaga yung tanong mo yun. So, prepared dapat ka. Kasi isipin mo, kinuha ka ng company because may value ka sa kanila. At syempre, they want to know kung may value rin sila sa'yo. So, ayun. Pwede mo rin yan ibalik sa kanila. Oo, yan. Anong mabibigay mo para sa Sa end ng interview. Mataas na sa akin. mga ganun. Next, sungit neck. Oh my God, masungit. Masungit like me. Sabi niya, kabagot, mga tamad ang HR. Aray. Ay, sorry. Kompleto ka na requirements, hindi ka pa maasikaso, sarap sapakin. Ay, ang Violent. Sungit nga, masungit si Nick. Pero ayun nga, intindihin natin sila, HR. Alam naman natin na madalas madami nag-a-apply sa isang posisyon. So, hindi agad naaasikaso yung application mo. Pero if talaga kayang maghintay, maghanap ka na ng iba. Wala na i-blame sa kanila. Kasi in the end, ikaw yung may madaming opportunity. Hindi sila. Kasi lalo na pag mga manpower, yung mga mass hiring, like sa isang araw siguro, mababa na yung 100 applicants, lalo na kung mga blue-collar positions yun. So, hindi talaga madaling ma-filter yung mga applicants. Tsaka yung ratio ng mga unemployed sa atin, di ba? Malaki. Kaya isipin nyo na lang yung mga taong yun. Combine ng mga hindi satisfied sa work nila, na balak pang humanap ng trabaho. Diba? Isipin na lang natin. Tsaka pwede naman tayo mag-research, di ba, partner, kung gaano kalaki yung company, kung bakit sobrang bagal. May mga review din yung mga
company na yan sa internet. So, yun, gamitin natin yung resources natin para mag-search din dun sa mga ina-applyan nating trabaho. Yes. So now, Ma'am Eunice. May i-share ka. Mom namin yun. Mom. Mom. Ayan. So, ito naman yung mga responses naman natin na nasa tatawagan ka na lang namin si Kristen. So, sabi ni Bon Jovi, wow. It's my life. So, sabi ni Bon Jovi, ayun, wait mo, tawanan ka namin. Pili ko dapat tawagan to. Tama. Tayo Short correction. Oo. Ayan. Tapos, ito rin, si John, sabi niya, tatawagan ka na lang namin. Pati si Cherry Bean. Ayan, pare-pareha sila ng mga response, no? Naranasan daw niya nung nag-a-apply siya na laging sinasabihan na tatawag na lang. So, kakahintay na sira na lang daw yung kanyang cellphone. Ayan, si Philip din, sabi niya, tatawagan na lang, 3 months na hindi pa tumatawag. Grabe. Tapos, ito, si Bread. Bread. Ayan. Sabi niya, yung tapos ka na lahat-lahat, nagpass na requirements mo, tapos sa final interview, sabihan ka na lang, natatawagan ka na lang ng office. Nag-hiring pa sila. Ayan. So, yung mga ganitong responses, minsan kasi sa dami ng applicants, nakakalimutan lalo ng recruiter, ng HR na tumawag. So, I suggest dito sa part na to, huwag kayong mahihiyang mag-email. Oo, mag-sorry. Parang, mag-follow up kayo para, dito, maping yung recruiter, tapos, maalala nila. Kasi minsan, sobrang dami na ginagawa. Nakakalimutan din talaga. Ayan. Ni Jen, magkuha daw ng school. Experience niyo na ba yun? Oh, hindi. Hindi. Oo. Pero sa school hindi. Oo. Yung ano lang, yung fee, pero yung school, This is too heavy. Very OA. Sa mga ibang position, nag-require nilagay yung mga medical. So, ayun. Tapos, sabi naman ni Q, dami ko yan yung names niya. Sabi niya, chinat ka na nga, tapos naghahanap pa ng iba, tapos trabaho, hanap mo, trading naman yung offer sa'yo, ayan. So, Scam yan. oo. Kaya sabi ko sa inyo, sa bullshit kayo mag-apply. Sinigit yung mga work po dito. Tapos, actually, madali naman somehow silang ma-identify sa Facebook. Yung mga, parang pag napansin yung medyo sketchy yung post, huwag nyo nang ituloy kasi most likely kami yun. So, tuloy natin ang ating magandang podcast. We will share some tips for resume making, no? And how to avoid yung mga mistakes na katulad din ng mga na-share kanina ng ating mga publisher sa ating job seeker community. Yeah. And of course, mag-share din tayo ng kung saan ba pwedeng maghanap ng trabaho. Take it away, Madam Eunice. So, syempre, alam naman natin pag mag-a-apply tayo ng work, mag-start talaga yan sa paggawa ng resume. So, magbibigay tayo ng ilang tips para maiwasan natin yung mga mistakes pagdating doon. Ayan. So, unang-una, syempre, huwag kang magsisinungaling sa resume mo. Dahil, one way or another, malalaman ng recruiters yan. Syempre, di ba, kung nag-interview tayo, tapos tinanong natin si applicant nagtungkol dun sa resume na yun, tapos hindi niya mapaliwanag. So, dun pa lang, alam na natin na, okay, nagsisinungaling siya about sa info na to. So, as much as possible, yung mga totoo lang ilalagay natin doon. Pangalawa naman, yung resume usually, 1 hanggang 2 pages lang yan. And lagi niyong babasahin yung resume niyo. So, kasi may mga experiences tayo na yung resume is umaabot ng tawag dito? Mga 10 pages pa. Oo. Pagka mas hiring, hindi na masyadong nabubuklat ni ano yan ni recruiter yan eh. So, ang natitingnan na talaga yung first tsaka yung second page. So, as much as possible, pagsamahin niyo lahat ng info. Tapos babasahin niyo siya ng mabuti. Kahit gano'n ka-meticulous
sa details, minsan may mga nakakalusot pa rin na typo. Tip number 3, pag gagamit tayo ng font, it's either Arial times New Roman or Calibri. Huwag kayong gagamit ng cursive kasi May Hirap nakita basahin. na cursive. Mahirap basahin. Oo, ang hirap siyang Ayun basahin. na kami tumiting ko resume. Ginamit niyang font, naka-bubble font pa, tapos ang naka-bold pa. Ang thick. Hindi ko mabasa. So, alam mo, tarpaulin sa ano yung happy Oo. birthday. Parang invitation yung font. So, hindi pa natin kailangan gawin yan since mas professional yung font, mas madaling mabasa. And, ang font color, pag kayo gagamit ng mga, yung mga manipis, mga neon masyado, kasi ang hirap niya basahin. So, dun na kayo sa mga dark colors, black, or yung mga dark blue, ayan, kung ano yung babagay sa resume na kasi mahirap yung basahin. So, pagka sumakit ang mata ni recruiter, Hindi ka na i-hard. ayan. Tip number 4, pwede tayong gumawa ng template. Usually nakikita natin to sa mga nag-present ng resume sa atin. Meron silang ginagawang template, pero as much as possible din, at least 2 kulay lang. Kasi meron ginagawang scrapbook. Colorful. Oo, may mga ano pa, flowers. May iba may background pa Oo. na image, tapos dun nakasulat niya yung information. Ayun, so hindi po tayo gumagawa ng journal, hindi po to scrapbook. Unless nag-a-apply kayo for graphic artist, yan yung mga kailangan ng design talaga. Pero kung nag-a-apply lang tayo sa like, mga blue color position, hindi natin kailangan maglagay ng mga. Pang-5, yung mga sinasama nating details is mga kailangan lang dun sa may ina-apply natin work. So may mga nare-receive tayo before nilalagay sa hobby, basketball, watching movies. So nag-a-apply ka bilang service crew, tapos nilagay mo ron, ang hobby mo ay dancing. Makakatulong ba siya? Yes! Parang ano, mascot. Oo. Pero kung hindi naman siya makakatulong doon sa ina-applyan natin, huwag na natin isama. And then, pag nag-a-apply tayo ng work, mahalagang basahin natin yung job description tsaka yung qualifications na nilagay nung recruiter. Kasi, tawag dito, kailangan natin ibagay yung resume natin dun sa may nilagay niya sa job description and qualifications. Or else, pag nagpasa kayo ng resume tapos hindi naman related doon, most like, hindi mapapansin yung application niyo kasi ang pipiliin pa rin nila is yung naka-incline doon sa hinahanap nila. Tsaka ngayon kasi very modern na. AI na yung bumabasa ng resume, pinifilter niya na yan. So, pag hindi niya nakita yung mga keywords na tinatawag natin, hindi na siya mapapasa doon sa may recruiter. So, AI pa lang, hindi na siya pumasa. Bonus tip lang din na pag nag-a-apply tayo, i-note natin kung saan tayong company nag-a-apply. Kasi, di ba? Tsaka yung position na gusto natin. Oo. Kasi minsan yung mga tinatawagan tayo, unless banggitin natin kung ano yung position na tinatawagan natin, kung para saan natin sila tinatawagan, hindi nila naaalala. Tapos tatanungin pa, anong company niyo po? So parang somehow turn off siya sa recruiter na, okay, parang hindi ka Parang- seryoso doon sa ina-applyan mo. So, Parang pabara-bara lang tayo sa pag-apply. Maganda din na may journal din tayong tinatago sa mga date na in-applyan natin para matrack din natin yung kung gaano ka bilis mag-process yung isang company, no? Pipeline, no? Plus points din yun para sa atin since mapapakita natin na knowledgeable tayo dun sa ina-applyan nating trabaho. So, bukod sa pag-showcase ng skills natin, may kita na, mapapakita natin na attentive tayo sa detalye dun sa hinahanap nila sa'yo. Na pwede ka din maging confident dahil alam mo, yung hinahanap nila is meron ka. So, napakaraming job opportunities na meron tayo, lalong-lalo na meron tayong internet, kaya natin mag-load. So, nandito po si Blue Shirt, kapartner po yan ng napakaraming employers. So, verified employers po yung mga meron tayo. Hinihingan po natin yan manually ng kanilang mga documents, no? Just to make sure na yung mga job seekers natin ay hindi po mai-scam. So,
kung meron po man po tayong mga doubts, ayun, hindi po kami magsisinungaling kung scammer kami o hindi. Siyempre, sasabihin namin, legit kami. Pero legit po talaga si Future, di ba, partner? So, dito makakahanap tayo ng mga trabaho na fit sa atin at pwede rin po tayong i-reach out ng mga company na ito. So, ito po yung mga list ng job openings natin, no? Para po sa mga blue collar, alam po namin na karamihan ng mga naghahanap ng trabaho dito sa Pilipinas, mga blue collar workers, no? Meron po tayong delivery driver sa Manila, Quezon City, and Makati. So, napakarami po nating openings ngayon for drivers. Kung meron man pong mga interesado at gusto pong kumita ng up to 40,000, no, partner, may isang job opening na kayang mag-offer ng gano'n. Check out niyo po si Blue Shirt and kayang-kaya niyo pong mahanap yung mga job details naman sa mobile app at sa website. Meron din po tayong utility sa Muntinlupa, cashier po sa Quezon City and Makati, at parking attendant or parking cashier po sa Cavite. Okay. So, mga food and beverages naman na opening. May kitchen helper tayo sa BGC, cook sa San Juan, service crew, ang daming locations. Makati, Quezon City, Pasay, Paranaque, Taguig, Marikina, Rizal, Laguna, Bikutan, Batangas, Pampanga, Manila, Muntinlupa, at Cavite. Kung interesado po tayo, so ayan po, ay food chain po. Kung interested po tayong magtrabaho, walang experience na kailangan dito tayo. I think, basta mayroong related experience Sa kitchen, kahit karinderya, kahit kung may eatery kayo, pwedeng-pwede po tayo mag-apply. okay, so, Also, mayroon pong service charge kasi karamihan ng mga nag-a-apply sa ngayon, sa mga ganitong job position, hinahanap talaga nila yung may service charge kasi additional income yan for them. So, ito, meron siyang Service charge. Yes. Yan. Paborito ko to eh. Suki ako dito. next is kitchen crew. Makati, Quezon City, Pasay, Paranaque, Taguig, Marikina, Rizal, Laguna, Bikutan, Batangas, Pampanga, Manila, at Muntinlupa at Cavite. Winner kayo dyan. Going nationwide talaga yung hiring natin. Next is baker po sa Quezon City. Malapit po sa office. Baka pwede nyo kami i-convey. Kasama pa yung entry level office job. So, may sales associate po tayo sa SM North Annex, Robinsons Magnolia, Glorieta, Muntinlupa. So, I think mga mall to, no? Mga hiring sa mall. Next is sales representative sa Manila at executive assistant sa Makati. Very, din ang salary offer niya. So, kung wala man sa nabanggit natin ngayon, yung hinahanap yung work, baka hindi lang namin siya nabanggit. So, make sure to check out Blue Shirt. Baka sakaling nandun yung trabaho hinahanap niyo since marami tayong openings ngayon from our clients. Tama. Pwede nyo rin i-check yung official website. Check. Kasi nandun yung mga jobs, list ng jobs, and full details. Yan, so natapos na naman ng isang episode ng ating Kwentong Blue Shirt podcast. So ang dami natin mga napagkwentuhan today. And of course, nakakuha tayo ng mga helpful tips. So dapat nag-take notes kayo. Ayan, please. Kasi magagamit yung mga tips na to pag naghanap kayo ng trabaho. Yan. Also, I think meron tayong training before kung paano gumawa ng resume. So, pwede nyo rin balikan yun. Nasa FB page natin actually yung mga links and nasa YouTube siya naka-upload. So, you can check that out. Kung gusto nyo ng comprehensive, step-by-step resume, effective resume making, check nyo na yan. Actually, nagbibigay rin kami ng e-certificates na kung gusto nyo. So, ayun, again, thank you sa lahat ng mga nakinig at nanood. Yes. And so, nakakatawa na lahat tayo may kanya-kanyang
experiences, no, sa paghahanap ng trabaho. And may mga relatable or kaparehas experiences sa iba. And may nakatulong po ulit, again, yung mga nabigay namin tips sa paggawa ng resume and paghahanap ng trabaho. Watch out po sa next episode namin. About naman siya sa sales job tips and job opportunities. Marami po tayong job seekers sa ating community, no, na nasa sales industry. So, sobrang dami yun. And, so yun. So, maganda yung topic na to na mapag-usapan. Ayan. Actually, marami tayong sales, no? Sales opening. In demand yan ngayon. Yes, mula sa ating mga dear clients. Parang halos, Business halos lahat ng client natin merong sales opening. So, yun ako mga like. Yan. And of course, we'll be having a special guest. Yeah. Yeah. So, yun yung pinakasikat na salesman sa buong mundo. Watch out din. Siyempre, from the Blue Shirt team. Yan, watch out. And of course, don't forget to follow us on social media. Yan. Again, nakalat po kami dyan. Facebook, LinkedIn, YouTube, TalkTeam. YouTube. And of course, don't forget to like and share this podcast. So, i-upload namin. Share. Like, Share. Yeah, so, uploaded to sa YouTube, Spotify, and Facebook na. And reminder po na we have a Google form sa ating description. No? Mag-sign up lang po kayo para makatanggap ng job updates mula sa ating Blue Shirt employers. Yes. We also have other options na mag-apply sa mga job openings, no, ng aming clients. You can directly download the Blue Shirt app, of course. So, sa Play Store, free to download lang yun. And so, gawa lang kayo ng job seeker account, and of course, gumawa kayo ng updated resume. So, mag-base kayo dun sa mga tips na binigay namin kanina. Yes. Sana kita. Sana kita niyo guys. Yeah. And pwede rin kayo mag-send directly ng resume sa aming FB page para kami na po mag-asikaso. Ang AI namin mag-asikaso pala. para hindi na kayo magalit na matagal na process. Yes. Yeah. Or kung gusto niyo sa email, no? So just send it sa hazelb@blueshirt.org. And before we end, disclaimer po ulit, ang Blue Shirt PH ay hindi agency o manpower company. Kami ay isang mobile app na direct na nagko-connecta sa mga blue-collar at skilled workers, sa mga employers na naghahanap ng mga mangga. Yan, salamat po sa mga mangga. Salamat po and see you sa next episode, mga kwentong Blue Shirt. Yes. Kwentong Blue Shirt. Bye! Thumbnail. Thumbnail.